Uy, tama na yan. Ano ba naman kayong dalawa? Bakit ba nag-aaway kayo? Nag-uusap tayo ng maayos dito eh. Ikaw naman din, Jackie. Makinig ka rin naman sa amin. Ang inaano lang namin, huwag mo naman sobrahan ng pagiging manggagamit mo. Ilugar mo naman sana. Huwag naman yung talagang isasagad mo yung tao tapos wala ka namang intensyon na balikan yung pagmamahal na binibigay niya sa'yo. Baka kasi sa huli niyan, ikaw rin ang magsisi. Mas magsisisi naman ako kung ako magpapagamit, di ba? Utak lang talaga yan. Ika nga nila, mas lamang ang taong madiskarte. Pangit lang pakinggan pero itong pagiging manggagamit ko, may maganda naman tulong sa akin. Pasensya na lang kung nagamit ko sila, di ba? Ganun talaga ang buhay. Sa kababae ako, normal lang sa akin na manggamit ng lalaki lalo na sa pera. Basta para sa akin, ang mga lalaki walang kwenta kapag walang pera. Yun lang ang silbi nila sa mundo at lalo na sa buhay ko. Minsan talaga may mga taong manggagamit. Kung saan sila makikinabang, doon sila kapit na kapit. Ganon si Jackie, kung saan lahat ng tao sa paligid niya ay pinakikinabangan niya. Ang sino mang walang tulong sa kanya, basura ang kanyang tingin. Ito rin ang pag-uugali na magdadala sa kanya patungo sa isang malupit na parusa. Mamumulat kaya siya sa pagtanggap ng pagkakamali o hahayaan na lang magdusa habang buhay? Magre-resign ka? May bago ka na bang trabaho? Nakakita ka na? Bakit? Hindi ba pwedeng mag-resign kahit wala pang backup? Depende. Pwede naman yun kung may ipon ka. Kasi nangungupaan ka lang, di ba? Kung wala ka pa naman nahahanap na trabaho tapos wala kang ipon, anong ipangkakain mo? Anong ibabayad mo sa rent? Buti sana kung kahit paano may hinihintay ka na. Kahit interview man lang. Ang dami ko naman pwedeng pasukan na trabaho, no? Saka nagpasa na ako ng resume ko. Baka isa sa mga yun tumawag sa akin. O di meron na akong trabaho ulit. Baka, meaning hindi pa sigurado. Malay mo naman, alam mo naman swerte siya sa trabaho. Ang bilis niya lang ding makahanap. Ang bilis niya nga makahanap, puro naman baker. Nakakaya na siyang i-recommend, no? Lagi na lang nagre-resign. Hindi man lang tapusin kahit 6 months. Tulad niyan, pinakiusap ko pa siya para lang makapasok dyan sa work na yan. Tapos 1 month pa lang, nag-resign na agad. Hindi pa nga halos nakukuha yung trabaho niya. Bakla! Kung alam mo lang kung gaano ka-toxic doon. Ay nako, kaya naman pala umalis yung pinalitan ko. Grabe ang power trippings nila doon Ang lala ng bullying. Bakit hindi ka nagsumbong sa HR? Ano? Malala rin yun. Isa pa, grabe yun mambully. Hayaan mo na, gusto ko rin naman magpahinga lagi na lang work. Oo nga pala, libre nyo na sa akin to Kayo ang may magandang trabaho kaya sagot nyo na lang muna ako. Hayaan nyo, kapag ako nakahanap talaga ng magandang work, ako naman ang sagot sa inyo. May magagawa pa ba kami? Bayad na yan. Ay, ewan ko sa'yo, puro kababawin, hindi mo mabawian ang sarili mo. Palaging pinagsasabihan ng kanyang mga kaibigan si Jackie, lalo na sa mga padalos-dalos niyang pagdidesisyon. Kapag gusto niyang umalis sa trabaho, kahit na alam niyang wala siyang pera, aalis talaga siya. Dahil alam niya na may mga kaibigan naman siyang sasalo sa kanya. Kapag nawalan siya ng bahay, alam niyang pwede niyang lapitan si Vena na mag-isa lang nakatira. Kung gutom naman siya, pwedeng si Ashley. Dahil kahit na madaldal o masakit magsalita ang kaibigan niyang yun, hindi naman siya pinababayaan. Sa mga araw na lumipas, wala pa ring trabaho si Jackie. Wala na siyang pambayad sa upa kaya alam niyang mapapaalis na siya. Nang kinagabihan, nagpunta siya sa bahay ni Vena. Sige na, Vena. Kahit lang ngayong buwan na to. Hanggang sa 15 na lang ako dun Mag-isa ka lang naman dito, di ba? O sige, ganito na lang. Bilang bawi ko sa'yo sa pagtulong mo sa akin, ako na lang maglilinis ng bahay mo. Wala namang problema sa akin Pero hanggang kailan? Ito naman, hindi pa nga ako lumilipat sa bahay mo, parang gusto mo na akong paalisin. Ayaw mo ba sa akin? Akala ko pa naman friends tayo. High school pa lang tayo, magkaibigan na tayo Ang magkaibigan nagtutulungan, di ba? Pero sige,
Kung tingin mo hindi ko deserve tulungan dahil sa mga biglaan kong desisyon, okay lang. Sino ba naman ako, di ba? Wala lang naman ako eh. Ni wala nga ako maitutulong sa'yo. O sige, okay lang. Uwi na ako. Hayaan mo na lang ako mamroblema kung saan ako titira. Hindi na, sige na. Dito ka na muna sa bahay ko. Hindi na, be. Baka kasi masama ang loob mo sa akin eh. Baka ako lang talaga yung nag-iisip na BFF tayong dalawa. Sayang lang, hindi kasi ako pwede kina Ashley. Ka-live-in kasi niya jowa niya. Kung wala yung jowa, baka doon niya ako patirahin sa bahay niya. Huwag ka na magdrama. Sige na, dito ka na sa bahay ko. Basta sana, makahanap ka na agad ng work mo, ha? Oo, be, salamat. Maaasahan na BFF ka talaga. Madaling mauto si Vena dahil sa oras na paawaan lang siya, bumibigay na siya. Lalo na't huling-huli ni Jackie ang kiliti ng kanyang kaibigan. Ayaw nitong naririnig na kawawa ang isang tao, kaya agad itong tumutulong. Yon ang sinasamantala ni Jackie. Nang makalipat siya ng bahay ni Vena, naglilinis naman siya dahil hindi naman marumihin ang bahay ng dalaga. Masinop din ito sa gamit. Minsan na rin kasing nakitira dito si Jackie noong katatapos lang nila ng pag-aaral hanggang sa magkaroon siya ng unang trabaho. Dahil walang trabaho si Jackie at walang pagkukunan, kumukuha siya ng pagkain kay Vena. Ano kaya masarap na pagkain? Nagugutom na ako. Teka, ayoko nitong itlog. Ay, ito na lang, bacon. Luluto ako, ilang piraso lang naman eh. Hindi naman to mabigat para kay Vena. Ang laki ng sahod niya tapos swerte pa siya dahil hindi siya nagpapadala sa mga magulang niya. Ako, kawawa naman ako. Walang pera kaya walang makain. Hindi naman yun magagalit sa akin. Basta alam naman niyang nakakaawa ako. Paunti-unti lang ang kinukuha ni Jackie. Pero sa halos isang buwan niyang pananatili sa bahay ng kaibigan, nagiging mabigat na rin ang budget ni Vena. Hindi lang ito masabi sa kanya dahil kahit naman hingan siya ng ambag, wala naman siyang maibibigay. Si Vena na nga lang ang gumagawa ng paraan para magkaroon na siya ng trabaho. Nagtatanong ito sa kanilang kumpanya kung saan pwedeng ipasok si Jackie. Isang gabi, mas naunang umuwi si Vena kaysa kay Jackie. Saan ka galing? Nakipag-date ako. Total, siya naman ang magbabayad ng pagkain ko. Nakalibre pa ng dinner, di ba? Diskarte lang talaga sa buhay para makakain. Kawawa naman yung tao. Hindi mo naman yata gusto. Hindi ko talaga gusto yun, no? Diyos ko, magkakagusto ba ako sa pandak at maraming tigyawat sa muka? Kung wala yung pera panlibre sa akin ng pagkain at ng kung ano-ano, hindi ko yun ide-date, no? Tingnan mo, nagpabili ako ng shampoo, lotion, saka sabon. Tapos bukas lalabas ulit kami, ililibre niya naman ako ng lunch. Tapos magpapabili ako sa kanya ng grocery para may stock ako rito. Magtrabaho ka na lang kaya? Wala pa nga ako makitang trabaho. Nag-interview ako kahapon kaso ayoko naman yung pasahod nila. Gusto nila 400 a day ang training days ko. Tapos 1 week training. Uy, ano sila? Sinuswerte? Okay na yun. 1 week lang naman yun. Pagkatapos naman nun, mataas na sahod mo. Tapos stay ka na muna doon kahit paano para makaipon ka ng pera. Mas okay naman yung ganun kesa naman ganyan na nakikipag-date ka sa isang tao para lang gamitin siya. Hayaan mo na siya. Gusto naman niya ako eh. Kung gusto niya ako, di gagastos talaga siya sa akin. Wala naman akong sinabi na may chance siya sa akin eh. Buti nga napagbigyan kong makadate ako. Halos 1 taon din siyang kulit ng kulit sa akin, no? Saka, mga lalaki talaga, okay lang gumasto sa babae. Kung magugustuhan sila, di good. Kung hindi, hanap sila bagong babae na pagkakagastosan nila. Ganun lang yun. Oh, sige na. Good night. Tutulog na ako. Ay, oo nga pala. Iyon na lang tong chocolate na to. Favorite mo to eh. Hindi tumigil si Jackie sa ginagawa niya. Mukhang mas natuwa pa siya sa paggamit ng mga lalaking may gusto sa kanya. Dahil may taglay siyang kagandahan, marami talaga ang nagkakagusto sa kanya. Lalo na noong pumasok pa siya sa dating app. Halos sa isang araw, 3 lalaki ang minimit niya.
Kaya buong araw din, iba't ibang kainan ang napupuntahan niya. Hanggang sa nakilala niya ang isang binata. Hindi ito kagwapuhan pero mayaman. Matapos ang una nilang date, mukhang nahumaling na agad sa kanya ang lalaki kaya nagtanong ito kung pwede pa silang magkita sa susunod na araw. Pumayag din naman si Jackie dahil kailangan niya. Nang umuwi siya ng bahay, naabutan niyang naroon din si Ashley kaya ikinuwento niya ang nangyari. Ang pangit niya kasi ang laki nung suot niyang salamin tapos parang napapanot na rin. Pero sobrang yaman mga bakla. Kumain kami ng lunch tapos ang bill namin nasa 8K yata yun. Sabi pa niya ang mura lang daw kasi hindi ako masyadong nag-order. Ayun, ginawa ko, nagpa-take out ako. Ito, may pang-ulam tayo ngayong gabi. Ang ganda ng kotse niya. Tapos ang sabi niya sa akin, mga nasa 5 kotse yata meron siya. Tapos mag-isa lang siyang nakatira sa bahay kasi nga, yung parents niya nasa ibang bansa. May pamilya na rin yung mga kapatid niya. Bale siya na lang yung wala kasi bunso siya. Ayan ka na naman Tapos kapag nakakita ka na mas mayaman sa kanya, hindi mo na naman papansinin? Mayaman naman pala, o bakit hindi mo papatusin? Sumama ka na sa kanya, tapos doon ka sa bahay nila tumira. Huwag ganun. Kung hindi niya kamo gusto, huwag na lang siya makipag-date ulit. Nung nakaraan lang 'di ba, may lalaking habol ng habol sa'yo. Bakla ka? Alam mo naman dito lang siya sa bahay mo, 'di ba? Okay lang naman kay Vena na dito muna ako, no? Saka nakakatulong pa nga ako sa kanya eh. Minsan may nauuwi akong groceries. Pero mas maganda talaga kung magtatrabaho ka na lang, di ba? Kaysa nga ganyan na nanggagamit ka ng tao. Ako yung naaawa sa kanila eh. Kasi isipin mo paano kung sila totoo yung nararamdaman sa'yo? Tapos ang gagawin mo, lolokohin mo lang sila. Sus! Ang mga lalaki na yan, sa una lang yan sila magagaling, no? Panigurado ko kaya nasa dating app ang mga yan, naghahanap ng mabibiktima at maloloko na babae. Sa malas sila, ako pala yung manloloko at manggagamit. Ay, aware pala siya na manggagamit siya. Oo naman, no? Anong gusto ng mga lalaki na yon? Paglaanan ko sila ng oras ko para lang sa wala? Hoy, no way! Tung ganda ko hindi para maging martir sa pagmamahal Ayaw nyo nun, ako ang ganti ng mga babaeng niloko nila. Sila ngayon ang pinapaasa at ginagamit ko. Ay, taray ni bakla. Para bang kailangan talaga siyang sambahin, no? Kahit na, mamaya may mangyari pa sa'yong masama eh. May nakita na akong pwede mong pasukan na trabaho. Bukas may interview sila, pumunta ka na lang doon. Sige, try ko kung anong oras kami matatapos mag-date ni Mark. Magpapabili pa ako ng grocery sa kanya eh. Tuwang-tuwa si Jackie sa bagong lalaki na nakilala niya. Lalo pat galante talaga ito. Nagbibigay ng anumang hihingi niya. Isang araw, habang magkasama sila, nagtanong ang binata tungkol sa estado ng relasyon nilang dalawa. Ang tagal ko nang nanliligaw sa'yo. Wala pa rin ba? Ay, hindi ko pa alam eh. Nahihiya naman ako sa'yo kasi wala pa akong trabaho sa ngayon. Baka maging busy ako tapos hindi kita mabigyan ng oras, di ba? Ayoko naman na isipin mong wala na akong pakialam sa'yo. Wala ka pa rin trabaho? Gusto mo bang pumasok sa company namin? Alam ko hiring sila ng HR. Pwede ba ako doon? Hindi naman ata related ang course ko. Okay lang yan, akong bahala sa'yo. Sige, sabi mo yan Wow! Ang ganda naman nun. Ang ganda ng damit na yan pang office work, no? Kapag ako may trabaho, bibili ako niyan. Alam mo kasi, ang mga damit ko, mga luma na rin eh. Gusto mo ba yan? Ako na lang bibili para sa'yo. Para kapag nagsimula ka na sa trabaho, may magagamit ka na. Tapos babayaran na lang kita? Kahit hindi na, basta makita lang kitang masaya. Ano ba yan? Nakakahiya naman. Ang spoiled ko naman. Grabe naman ang love mo sa akin. Para tuloy akong prinsesa. Sige na nga. Kaya love na love kita eh. Ibig sabihin, mahal mo na ako? Oo, matagal na. Ilang date na ba meron tayo? Anong akala mo sa akin, manhid, para hindi ako makaramdam ng genuine love mo? Ibig bang sabihin yan?
Sinasagot mo na ako? Oops! Ayan ang bilis naman talaga. Wait ka pa ng konti pang araw. Sasagutin din kita. Bakas ang tuwa sa mukha ni Mark, pero ang totoo nun, kapag may trabaho na si Jackie at nakakilala ng lalaking mas higit sa binata, hindi na niya ito papansinin. Pero habang malaki pa ang pakinabang niya kay Mark, hindi niya ito bibitawan. Hanggang sa nakapasok na nga siya ng trabaho. Dahil nasa mataas na posisyon si Mark, naging maganda rin ang pakikitungo sa kanya ng mga katrabaho niya. Palaging dinadalhan ng pagkain ni Mark ang dalaga. Binibilhan ng anumang gusto niya at bago sila umuwi ay sabay silang kumakain sa mamahaling kainan. Isang araw, walang pasok sa trabaho si Jackie. Sakto na ganun din ang dalawa niyang kaibigan kaya kumain sila sa labas. Oh, libre niyo ulit to ha. Ambagan na lang kayong dalawa. Alam mo, wala kang ibang alam kundi magpalibre. Wala ka pa rin bang pera? May trabaho ka naman na. Iniipon ko nga yun kasi nga kukuha ko ng kondo. Kondo? Bakla, sino ka dyan? Akala mo ba mura lang ang kondo, ha? Ni wala ka pang ambon dyan sa trabaho mo eh. Pustahan tayo dyan, ha? Aalis ka rin agad dyan. Ayan ang hindi mo sure. Feeling ko tatagal ako doon. Ako ba naman may special treatment? Walang toxic kasi ako ang toxic. Sa ganda kong to, baliw na baliw sa akin si Mark. Tanga ka mo ng tao na yun. I mean, dalang-dala talaga siya kapag ako yung nanghihingi sa kanya. Libre lagi pagkain ko. Kapag gusto ko ng kape, magchat-chat lang ako sa kanya. Ayun, magpapadala na. O diba? Wala akong gastos kahit magkano. Hindi pa rin maganda ang ganyan. May bala ka bang sagutin siya? Baka mamaya pinapatagal mo lang yan. Depende yan. Baka oo. Ang kulit na kasi niya ngayon Pwede naman sagutin siya tapos baka mas marami siyang maibigay sa akin kapag girlfriend na niya ako, diba? Yun na lang din ang iniisip ko. Kasi minsan yung mga lalaki talaga todo sila magbigay kapag nililigawan pa lang. May iba naman na mas grabe magbigay kapag girlfriend na niya. Try ko na lang. Total, makikinabag naman ako alinman sa dalawa. Talagang makikipagrelasyon ka sa isang tao kahit na ayaw mo sa kanya dahil lang sa magagamit mo siya? O ano naman, ganito ako maging practical na tao, no? Kung hindi ko gagamitan ng diskarte ang lahat, di katulad lang din ako ng ibang babae na nagpapakatanga sa mga lalaki. At least kahit ayoko sa kanya, may nahihita naman ako. Ay, ewan ko sa'yo, nananakit ka ng damdamin ng ibang tao. Well, sanay namang gagamit. Anong aasahan mo? Utak kasi ang gamit ko, bakla. Alangan naman maging katulad mo ko. Nagiging sugar mommy, nagbibigay ng pera sa jowa. Basta ako, alam ko may nakukuha ko kay Mark, kaya pwede ko siyang gamitin. Isa pa, kusa naman niyang binibigay sa akin yung gusto ko Para kung sakali man na magbago siya, at least nakinabang na ako, diba? Hindi nasasaktan si Jackie kapag sinasabihan siyang manggagamit. Dahil para sa kanya, yun ang tanging paraan na bubuhay sa kanya at maglalapit sa kanya sa mga pangarap niya. Ilang linggo pa ang nakalipas, nagkaroon sila ng relasyon ni Mark. Wala na sa kanya ang pandidiri sa pakikipagtalik o pakikipaglandian sa lalaking hindi gwapo sa paningin niya dahil may pera naman siyang nakukuha. Hanggang sa isang araw, habang nasa trabaho ang dalaga, nilapitan siya ng kanyang nobyo. Oh, anong sinisimangot ng baby ko? Gusto mo bang pagkain? Magpa-grab tayo. Ano bang gusto mo? Gutom ka na ba? Kanina ko pa kasi pansin na parang hindi kang humingiti. O baka naman masama ang pakiramdam mo. Bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Hindi. Nasistress kasi ako. Ang sakit ng ulo ko. Sa trabaho mo ba? Ano ba yan? Gusto mo bang tulungan kita? Pinapaalis na kasi ako ni Vena sa bahay niya Di ba nga ilang months na ako nakikitira sa kanya? Hindi naman sapat yung pera ko para kumuha ng upahan. May nakita ako yung bed spacer. Kukunin ko sana kaso paano naman kapag bibisita ka sa bahay, di ba? Naisip ko kasi na kung paano kung wala tayong pasok tapos gusto kitang makasama o gusto kitang ipagluto. Ayoko naman na palagi ako nasa bahay niyo lang.
May nakita naman akong kondo, kaso ang mahal ng down. Rento naman yun. Gusto mo ba? May kondo yung friend ko. Pinapaasikaso nga niya sa akin kasi nasa Canada siya ngayon. Hindi niya maharap. May bahay naman ako. Kaya sinong titira doon, di ba? Kung gusto mo, doon ka na lang muna. Pwede naman yun Ako na lang ang kakausap sa friend ko na yon. We, sure ka ba na okay lang sa kanya? Baka mamaya ikaw lang ang gusto niya magbantay ng unit niya. Ayaw mo naman kasi sa bahay. Pwede naman tayong mag-live-in kung gusto mo. At least doon may kasama ka at may kasama rin ako. Ang laki kaya ng bahay ko, tapos pwede naman na sabay na rin tayong papasok at uuwi sa trabaho, di ba? Ano ba sa tingin mo? Ayoko naman na ibang isipin ng mga tao sa atin. Nagsasama tayo kahit hindi pa tayo kasal, di ba? Saka para may space at privacy din tayo sa isa't isa. Baka naman hindi pa tayo kinakasal nun magkasawaan na tayo. Ang dami ko kaya napapanood at nababasa na hindi nagiging maayos kapag nag-live-in. Ayoko naman ganun tayong dalawa. Kaya gusto ko talaga na kasal na muna tayo. Siguro naman pakakasalan mo ko. Oo naman, pakakasalan kita. Pero sige, kung gusto mo, pwede ka nang lumipat doon next week. Papalinisan ko muna tapos papabili ako ng mga magagamit mo. Talaga ba? Ang sweet mo talaga, baby. Lagi mo na lang akong tinutulungan. Salamat, baby ko. I love you. Tuwang-tuwa ang dalaga. Kahit na ang totoo ay hindi naman talaga siya pinapaalis ng kanyang kaibigan. Naisip niya lang yung paraan para mauto ang nobyo. Kaya noong nagkita-kita ulit silang magkakaibigan, ipinagyabang niya kung ano ang nakuha niya. Hindi pa rin naman nakapangalan sa'yo. Sa kaibigan niya pa rin yun. Meaning, kahit kailan niya gusto, pwede ka pa rin palayasin. Nakikitira ka lang talaga. Bibilib na sana ako sa'yo kung binilang ka talaga tapos sa'yo ipinangalan. Kaso hindi Nagmukha ka lang ding caretaker. Ikaw, ang bitter mo, no? Ganon na rin yun. Hindi pa naman alam kung kailan uuwi yung friend niya. Malay mo hindi na umuwi tapos ibenta sa kanya. Tapos bibili niya para sa akin, di ba? O, baka mabilib ka dyan kapag nalaman mong nakapangalan na pala sa akin. Baka hindi mo kayanin ang kayang gawin ng isang lalaki para sa isang tulad ko. Ang dami niya nang nabigay sa'yo. Grabing pagkabaliw niya Ang hindi niya alam, manggagamit ka lang pala. Akala niya nakahanap niya siya ng true love. Scam lang pala. Hoy, bayad na rin yun sa pagtitiis kong samahan siya ha. Anong akala nyo, libre lang ako? Hoy, anong tawag sa kanila? Swerte? Ay wow! Nakakaya naman sa'yo na ikaw pa nagtiti sa kanya. Hindi mo ba alam kung paano ako tingnan ng mga tao kapag nagde-date kami? Buti na nga lang may pera siya kasi kahit paano may lamang siya sa ibang lalaki. Hindi pa magaling sa kama. Napaka-boring. Akala ko pa naman kapag pangit magaling sa kama. Baka yung kanya, sa pera lang talaga ang panlaban. Pero okay na rin yun. Pwede na. Hindi ka ba nakukonsensya? O hindi ka man lang nagkaroon ng feeling sa kanya? Nagsisex kayo tapos hindi mo siya mahal. I mean, paano mo naaatim yun? Hello? Ako, madidevelop sa lalaki na yun? Kahit mapera pa siya, hindi ko talaga siya bet, no? Kahit na isampal niya pa lahat ng salapi niya, hindi pupuso itong mata ko para sa kanya. Walang konsensya yan. Pera-pera lang talaga. Kung may konsensya yan, naawa sana siya dun sa lalaki na palagi nanlilibre sa kanya. Yun pala, maliit lang ang sahod. Nung di siya nabila ng grocery, binlak ba naman? Malamang. Mahirap siya tapos aasahan niyang magkakagusto ang magandang babaeng tulad ko. Huy, kung walang pera ang lalaki, wala silang kwenta. Humanap sila ng ka-level nila. Yung cheap na okay lang kahit puro pag-ibig. Kung wala silang pera, hindi sila para sa akin. Ang sa akin lang, naaawa kasi talaga ako sa kanila. Isipin mo yun, hindi rin naman madali kumita ng pera. Lahat naman tayo may pangangailangan sa buhay. Kaya naman sila gumagastos sa babae dahil effort na rin nila yun. Pero yung gagamitin lang sila? Buti sana kung yung sinasamantala mo, mga lalaki na may nagawang mali sa'yo. Kaso yung mga taong may kasalanan sa'yo ang hindi mo mabawian, kaya dun ka na lang sa ibang tao. Na mali. Dahil hindi nila deserve yun, kahit pa sabihin mong pare-pareho lang ang mga lalaki.
Kasalanan nila yon. Huwag silang mag-girlfriend o mag-date ng babae. Kung di nila afford ang babae, magbakla na lang sila. Aba, sila pa ang magkakapera. Hoy, para namang sinabi mo na kapag may pumatol sa gaya ko, pera lang ang habol, ha? Kapal ng mukha nito, ha? Ikaw lang talaga manggagamit. Ang mga gaya mong tao, mga tunay na salot. Bakit, hindi ba? Nagbibigay ka ng pera sa mga naging jowa mo, di ba? Magkano winawaldas mo sa kanila? Halos ubos-ubos ang pera mo. Minsan nga nagpapalibre lang ako sa'yo, ang kuripot mo. Pero kung magbigay ka ng pera sa lalaki mo, wagas. Abate, sabihin mo kamo sobrang manggagamit mo lang. Huwag mo nga idawit ang pangalan ko, ang buong sangkabaklaan. Kung nagbibigay man ako sa jowa ko, labas ka na doon, ha? Bigay ko yon, meaning kusa. Oh, edi parehas nga lang din yun. Nagpapagamit ka lang talaga. Hindi mo lang tanggap yun kaya ganyan ka. Ay, iba talaga ang mindset ng mga tao manggagamit, no? Akala nila tungkol sa kanilang lahat. Akala nila sobrang gagaling nilang tao. Nakakasuko naman ng pag-uugali. Oh, kita mo na? Nasasaktan ka nga talaga. Huy, tama na yan. Ano ba naman kayong dalawa? Bakit ba nag-aaway kayo? Nag-uusap tayo ng maayos dito eh. Ikaw naman din, Jackie. Makinig ka rin naman sa amin. Ang inaano lang namin, huwag mo naman sobrahan ng pagiging manggagamit mo. Ilugar mo naman sana. Huwag naman yung talagang isasagad mo yung tao tapos wala ka namang intensyon na balikan yung pagmamahal na binibigay niya sa'yo. Baka kasi sa huli niyan, ikaw rin ang magsisi. Mas magsisisi naman ako kung ako magpapagamit, di ba? Utak lang talaga yan. Ika nga nila, mas lamang ang taong madiskarte. Pangit lang pakinggan pero itong pagiging manggagamit ko, may maganda naman tulong sa akin. Pasensya na lang kung nagamit ko sila, di ba? Ganun talaga ang buhay. Sa kababae ako, normal lang sa akin na manggamit ng lalaki lalo na sa pera. Basta para sa akin, ang mga lalaki walang kwenta kapag walang pera. Yun lang ang silbi nila sa mundo at lalo na sa buhay ko. Matigas talaga ang puso ni Jackie pagdating sa mga kalalakihan. Dahil sa naging usapan nilang yun, nagkaroon sila ng problema ni Ashley. Inis na inis ito sa kanya, kaya hindi sila nag-uusap na dalawa. Nakalipat na ng kondo si Jackie, kung saan mistula ring napakaganda talaga ng buhay niya. Isang araw, magkasama silang dalawa. Kung ano-ano na namang pinabibili ni Jackie. Alam mo ba, baby? Magkaaway kami nung Becky ko na friend. Kilala mo yun, di ba? Si Ashley. Yung bakla na lagi naming kasama ni Vena. Bakit? Ano nangyari? Bakit naman kayo mag-aaway nun eh? Mukha namang close na close kayong dalawa. Paano? Sabi ba naman niya sa akin, parang sobra na ang hinihingi ko sa'yo. Kaya pansin mo ba, hindi na ako nagpabili ng grocery ko? Kasi ang sabi niya, baka inuubos ko na ang pera mo. Nasaktan ako kasi parang pinapamukha niya sa akin na manggagamit ako. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Ha? Kahit kailan hindi ko nakita na manggagamit ka. Yung mga binibigay ko sa'yo, yan ang tanda ng pagmamahal ko sa'yo. Alam mo naman na handa akong ibigay ang lahat sa'yo, di ba? Gusto kitang gawing prinsesa ko. Kaya spoiled ka talaga sa akin. Mahal kita. At alam ko naman na mahal mo rin ako. Hindi ko ba nauubos ang pera mo? Nag-aalala lang kasi ako. Ano ka ba? Para saan ba ang pagtatrabaho ko? Di ba para mabigyan ng magandang buhay ang magiging asawa ko? At ikaw yun. Ano namang gagawin ko sa pera ko kung hindi ko rin naman gagastusin sa'yo, di ba? Huwag kang mag-alala dahil may investment naman ako. May small business din ako. Ang sweet talaga ng baby ko. So, okay lang magpabili ng grocery sa'yo? Wala na kasi talaga akong pagkain sa kondo eh. Naubos ko na tapos ang tagal pa ng sahod natin. Magpapadala rin ako ng pera sa bahay kasi nga yung bunso namin mag-aaral na. Kailangan ng pera pambili ng mga gamit niya. Oo naman, ano ba naman yan? Anong gusto mo? Hayaan ko lang na magutom ka? Bibili tayo ng hanggang sa susunod na linggo mo. Basta kapag may gusto ka ha, sabihin mo lang sa akin. Tagumpay na naman ang dalaga. Hindi pa rin nahahalata ng nobyo ang ginagawa niya. Mukhang sa sobrang bulag nito sa pagmamahal, hindi makita kung anong mali sa kanilang relasyon.
Masaya si Jackie sa naibibigay ni Mark pero hindi siya masaya sa relasyon nila. Doon na rin nagsimulang magkaroon siya ng ibang lalaki. Palihim lang ang lahat dahil sa oras na mahuli siya ni Mark, alam niyang mawawala ang lahat sa kanya. Ang akala niya nung una, hindi ito malalaman ng mga kaibigan niya. Pero si Vena ang unang nakakita sa kanila matapos na kumain sila malapit sa trabaho nito. Kaya gumawa ng paraan si Vena para makausap ang kaibigan. Baliw ka na ba talaga, Jackie? Talagang nagawa mo pang manlalaki? Ano na naman ba? Mali na naman ako? Sige, lagi naman ako mali sa paningin nyo, di ba? Lahat na lang ng ginagawa ko kailangan punahin. Ano sa tingin mo, hindi mali yung ginagawa mo? Ha? Ano ka ba naman? Ginagamit mo na nga yung tao para sa pera niya. Hindi ka pa nasiyahan, nanlalaki ka pa. Ang bata pa nung kinahuhumalingan mo. Nag-aaral pa yun. Diyos ko, akala ko ba ikaw ang manggagamit? Bakit parang ikaw naman ang sumusustento sa lalaki mo ngayon? Hindi yun sustento, tulong lang yun sa kanya kasi kailangan niya ng pera para sa school. Saka wala naman yun, laro-laro lang naman yun eh. Mas magaling kasi yun kaysa kay Mark. Ano naman gusto mo sa akin? Magstay sa boring? Babae ako, babae tayo, kaya malamang alam mo naman ang pangangailangan ko, di ba? Ikaw, single ka na mukhang walang hilig sa sex. Alam mo, kapag yan hindi mo tinigilan, ako talaga magsusumbong kay Mark. Kapag ikaw pinalaya sa kondo tapos tinanggal sa trabaho, wag na wag ka talagang hihingi ng tulong sa akin. Wag ka talagang makikituloy sa bahay ko. Masyado ka namang takot. Hindi naman ako nahuli ng mga ex ko noon, di ba? Kahit 3 pa silang pagsabay-sabayin ko. Huwag kang kabahan. Huwag mo rin ako pagbantaan kasi magkaibigan tayo, di ba? Tulungan mo na lang ako magtago, ha? Ewan ko sa'yo. Basta kapag yan hindi mo tinigilan, magsasabi na ako. Nagtatanong pa naman siya sa akin. Nagpapatulong kung paano siya magpo-propose sa'yo. Hindi pa naman ako pumapayag. Sabi ko, try ko kung anong magagawa ko. Bakit sinabi mo sa akin? Dapat ikaw ang gumawa ng surprise. Alam mo naman ang gusto ko, di ba? Saka yung klase ng singsing. Gusto ko yung malaki ang bato. Tapos ang location, dapat maganda. Hingian mo yun ng budget pang makeover sa akin, ha? Naku, magbibigay yun ng malaking halaga sa'yo. Sige na, para naman may dagdag kita tayo. Kaya nga sinabi ko sa'yo dahil alam ko naman na wala kang pakialam. Alangan naman tulungan ko yung tao tapos kapag inaya ka magpakasal papayag ka, sabay tatakbuhan mo na naman siya. May ipon na ako ngayon tapos dagdag ipon din yan kapag preparation na ng kasal. Oh, pwede naman akong tumanggi kapag malapit na, di ba? Ganun lang yung kadali. Basta tulungan mo na lang siya para bilhan ako ng mamahaling singsing. Kaya mo na yan, kilala mo na ako. Alam mo na ang gusto at kailangan ko. Kaya hindi ka kinakausap ni Ashley eh. Alam mo bang ako na lang ang pumipigil sa kanya para wag kang ilaglag? Kami na mismo ang nakukonsensya sa ginagawa mo. Buti ka pa nga ata nakakatulog ka ng maayos kahit na ang sama ng ginagawa mo. Alam mo, kahit na ilaglag ako ni Ashley, alam na ni Mark ang lahat, okay? Napaghandaan ko na yan, girl. Kahit sabihin pa niya ng harap-harapan, sasabihin lang ng boyfriend ko na kaya niya ako ginagastusan dahil mahal niya ako. At bilang isang prinsesa niya, handa niyang ibigay ang lahat. Pera na nga lang ang kailangan ko sa kanya, di ba? Malamang ibibigay na niya. Yun na nga lang ang silbi niya sa relasyon naming dalawa eh. Napapailing na lamang si Vena sa sinasabi ng kanyang kaibigan. Tila ba walang takot kay Jackie? Dahil maliban sa ilang beses na niya itong nagawa, kayang-kaya niyang manipulahin ng nobyo dahil lang sa ganda at pagmamahal. Ilang araw pa ang lumipas, nagiging tamad na si Jackie sa trabaho. Minsan hindi siya pumapasok at wala siyang ibang dahilan kundi ayaw niya lang. Naapektuhan ang performance niya kaya tinanggal siya sa trabaho. Kahit papakiusapan ni Mark, wala pa ring nangyari. Baby, paano na kaya ako nito? Wala akong pera, wala akong ipon, wala akong trabaho. Ano nang mangyayari sa akin? Nasistress na ako sa buhay ko, baby. Parang wala na ata ako makakain dito. Baka mamatay na lang ako sa gutom, no?
O kaya sa pagtitiis ng gutom, maging kalansay na lang ako. Ano ka ba naman, baby? Nandito pa rin ako, oh. Kahit na anong mangyari, hindi kita pababayaan, ha? Sagot kita kahit na anong mangyari. May trabaho ka man o wala, baby kita na dapat kong alagaan at panagutan. Ayoko pa naman sa lahat yung nai-stress ka. We, totoo ba yan? Ano naman ang gagawin mo? Dito ka lang sa kondo. Ayaw mo namang tumira kasi sa bahay ko para sana hindi na tayo nahihirapan, di ba? Anyway, ako na lang magdadala ng grocery mo tapos sabihin mo lang kung anong gusto mo. Paano naman kung ayoko na magtrabaho? Bubuhayin mo ba ako? O baka naman ipagpalit mo ako sa iba? Kasi alam mo naman ang mga babae, di ba? Sa sobrang pagiging strong, independent nung iba, nagmumukhang pati kami gano'n na rin. Dapat naman umaasa sa mga lalaki. Di ba, baby ko? Ako ang bubuhay sa'yo. Kung ayaw mo talaga magtrabaho, magsama na tayo. Para na rin tayo mag-asawa kung ganun. Maging housewife ka na lang. Mas masaya yun. Iniisip ko palang excited akong uuwi ng bahay dahil may maganda akong misis na nag-aabang sa akin. Ayoko. Gusto ko pa rin nakasal tayo bago tayo magsamang dalawa. Alam mo, baby, gutom na ako ngayon. Parang gusto ko ng burger. Tapos may fries din, baby. Isa ka pala milk tea. Sige, sandali lang, mag-order ako. Yan lang ba ang gusto ng baby ko? Kahit na ano na lang ding food. Gusto ko talaga ng maraming pagkain ngayon. Ewan ko kung bakit hindi ako nabubusog. Kanina pa nga ako kain ng kain eh. Baka siguro malapit na ako magkaroon ano. Sige lang, kahit na anong cravings mo, bibilhin ko. Yung bunso nga namin ang hihingi pang Jollibee. Ang sabi ko wala namang pera si ate. Kaya ayun, sabi ko kapag may ipon na lang ako, bibili ko siya. Hindi ako makapagpadala sa bahay eh. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para ako na lang magbigay sana. Ano ba raw gusto niya sa Jollibee? Saka sinamama mo doon para makakain na rin sila. Ano ka ba? Wag na baby, nakakahiya naman sa'yo. Baka mamaya isipin mo na inaasa ko naman lahat sa'yo. Wag na. Huwag ka na mahiya sa akin, ano ka ba? Ang pamilya mo, pamilya ko na rin. Sige na, sabihin mo sa kanila na magpapadeliver na lang din ako dun sa bahay nyo, ha? Salamat talaga baby. Grabe talaga ang pagmamahal mo sa akin. Ramdam na ramdam ko. Wala yun. Basta kung saan ka magiging masaya. Alam mo naman na kapag masaya ka, mas masaya ako, di ba? Ang daming pagkain ni Jackie. Hindi niya alam kung paano niya naubos lahat yon. Pero ang nakapagtataka ay ilang oras pa lang, gutom na naman siya. Kaya bumibili na naman ang kanyang nobyo. Ang akala niya, isang beses lang yon mangyayari, pero araw-araw na siyang gutom. Kahit na mag-isa lang siya, nauubos niya ang kanin na niluto niya, maging ang ulam. Noon naman, kontrolado niya ang pagkain niya. Hanggang sa nasanay na rin siyang ganoon siya palagi. Naging tamad pa siya lalo dahil nasa bahay lang siya. Kapag kailangan niya ng pera, bibigyan siya ni Mark. Katulad na lamang noong nanghingi siya ng pera dahil lalabas sila ni Vena. Nagbigay ang binata dahil siya na lang daw ang manlilibre sa kaibigan niya na hindi naman niya ginawa. Libre mo to ha? Ako na naman, KKB na lang tayo. Ito naman, alam mo na nga na wala akong trabaho, di ba? Alam nga namang walang pera galing sa boyfriend mo. Malamang binigyan ka nun, di ba? Hindi ka nun palalabasin kung wala siyang iiwang pera sa'yo. KKB na lang tayo kung ayaw mo kong libre. May pera ka naman dyan. Nakita ko kanina wallet mo may tagwa 1K. Sige na, yan mo. Sa susunod ako naman ng taya. Para namang hindi mo alam na gipit ako ngayon. Mag-aaya ka pa talaga sa akin ang KKB. Magkano lang to oh, huwag ka namang kuripot dyan. Heto na naman siya oh. Ayoko na ngang ayain ka. Tuwing lalabas tayo ako na lang palagi ang sagot. Tapos kahit kailan hindi ka naman ang libre. Bakit kaya hindi mo subukan na gumastos naman, ano? Oy, nanlibre ako nung nakaraan na lumabas tayo ni na Mark. Akala mo ba nakalimutan ko yun? Ang mahal kaya ng order mo, no? Nakita ko sa resibo, nasa 1K din yun lahat. Hindi ka na lang siningil.
Hindi mo libre yun. Libre yun ng boyfriend mo. Ni minsan hindi kita nakitang naglabas ng sarili mong pera. Kahit na, at least boyfriend ko pa rin naman ang may sagot nun. Oh, bakit hindi mo kasama si Ashton? Ashley. Hindi naman kayo magkabate, di ba? Pero sinabihan ko naman siya. Ang sabi niya lang ayaw ka muna niyang makita dahil nga naiinis siya sa'yo. OA niya ka mo. Anong gusto niya? Mag-sorry ako sa kanya? Hindi ko naman siya inaano ah. Masyado ka mo siyang apektado kasi totoo rin naman na sagot niya yung jowa niya. Na nagpapagamit siya. Basta ha, break na kami nung bata. Wala na kami nun. Ang bilis ko nagsawa sa kanya. Walang alam sa buhay. Naiinis lang ako. Uy, ang sarap nito ha. Parang magpapabili ako ng ganito kay Mark. Ano pala nangyayari sa'yo? Para namang sakal na sakal ka dyan sa suot mong damit. Hindi ka nalang nag-t-shirt. Para namang pilit na pilit mo yan. Yung maluwag naman sana ang sinuot mo. Ako kasi yung nahihirapan para sa'yo. Parang hindi ka komportable sa ganyan. Ang sikip talaga. Ewan ko, nagdagdag ako ng timbang eh. Panay ba naman ako kain? Tapos itong si Mark, walang ibang ginawa kundi ang bilhan ako ng pagkain. Sino ba naman ako para tumanggi? Kaya ayun, lumulusog talaga ako. Nagtatry nga ako mag-diet o kaya exercise. Baka magpabili ako kay Mark ng treadmill para kahit nasa kondo lang ako, di ba? Grabe ka naman kasi maging palamunin. Kaya ka tumataba eh. Grabe ka naman sa palamunin. Kasasama mo kay bakla na kukuha mo na ang ugali niya. Hindi ako palamunin ha. Sadyang binibigay lang ng boyfriend ko kung ano ang gusto kong kainin. Paanong hindi niya ibibigay kung hingi ka naman ng hingi sa kanya, di ba? Siguro, kung may trabaho ka, tapos limitahan mo ang pagkain mo, baka pumayat ka ulit. Wala naman akong problema sa pagtaba mo, kasi kahit naman ako mataba. Pero never pa kita nakitang maging mataba. Ang laki na ng mukha mo. Paano pa kung sa mga susunod? Tapos maging dambuhala ka na. Baka wala ka na ipagmalaki na puhunan mo para manggamit ng mga lalaki. Malhabong mangyari na maging mataba ako. Magda-diet na nga ako, di ba? Madali lang sa akin ang pumayat. Tingnan mo, kita tayo next week dahil sahod mo, ililibre mo ko. Payat na ulit ako noon. Magsusuot ako ng sando. Wala ka ring bilib sa akin eh. Babalik ang alindog ko. Makikita mo talaga. Yun ang akala ni Vena. Dahil habang lumilipas ang mga araw na mag-isa siya sa bahay, wala siyang ibang ginawa kundi ang kumain. Bumibigat na siya at ramdam niya yon sa katawan niya. Minsan pang lumabas sila ng nobyo, nagtungo sa mall. Kung noon, nililingon siya dahil sa ganda niya, ngayon naman ay nililingon siya dahil sa hapit niyang damit na mukha na ring mapupunit dahil nga pinilit niya lang itong isuot. Babe, tingnan mo yung red dress oh. Gusto ko nun. O sige, hanap tayo kung may size sila na XXL. Bili natin. Anong 2XL? Extra small ako, baby. Ano akala mo sa akin? Dambuhala? Ha? Babe, hindi naman kasya sa'yo kapag XS. Hindi naman sa inaano kita pero kasi tumaba ka. Ayoko na! Uuwi na lang ako. Nakakainis to. Parang sinabi mo sa akin na ang pangit ko na. Hindi ko naman sinabi na pangit ka, baby. Ang sinasabi ko lang, dumagdag naman talaga ang timbang mo. Tingnan mo kaya ang sarili mo sa salamin. Pero okay lang yan. Mahal pa rin naman kita. Ibig sabihin niya, nasa tamang tao ka kaya tumaba ka ng ganyan. Umuwi na tayo. Bad trip na ako sa'yo. Ilang beses pinilit ni Jackie ang sarili na magpapayat. Pero kapag hindi siya kumakain, para naman siyang nababaliw. Mayat-maya siya naghahanap ng iba't ibang klase ng pagkain at umiinit ang ulo niya kapag hindi ito naibibigay ni Mark. Hanggang sa lumipas ang panahon, mas dumoble ang katawan niya, higit sa inaakala niya. Kung ano-ano na rin ang pinapabili niya sa nobyo para lang pumayat siya. Dahil sa itsura niya, doon na rin unti-unting nanlalamig sa kanya ang nobyo. Hanggang sa dumating ang araw na tumatanggi na to sa lahat ng hiling niya. Baby, what if magpa-liposuction ako para naman pumayat ako, no? Yun ang madaling paraan para bumalik ang dati kong katawan eh. Miss ko na magsuot ng sexy na damit.
Miss mo na rin yung ganong katawan ko, di ba? Yung laging nakasando, tapos yung nabubuhat-buhat mo. Nakita ko kasi na marami ring artistang ganon ang ginagawa para lang pumayat. Kaya ganon na lang din ang naiisip ko. Mabilis pa yun. Ang mahal nun. Pwede ka naman mag-gym na lang kung gusto mo talagang pumayat. Mag-zumba ka, mag-jogging ka. Ang daming ibang paraan para pumayat kung talagang gugustuhin mo. Meron din yung kahit nasa bahay ka, papayat ka. Total, lagi mo naman hawak cellphone mo eh. Bakit kaya hindi mo panoorin paano magpapayat kahit tamad ka? Nakakatamad nga yun. Pagkatapos ko mag-gym, gutom naman ako. Sige na, magkano lang yun eh. Malaki naman ang sahod mo, marami ka namang ipon, di ba? Saka may nakita ko na pwede naman daw installment doon basta may credit card ka. Oh, ilan naman yung credit card na pwede mong magamit ah. Para naman to sa akin. Para naman sa ating dalawa. Tapos babalik ka na naman sa ganyang katawan dahil wala ka namang ibang ginawa kundi ang kumain. Wala rin mangyayari, di ba? Masasayang lang ang pera. Saka may ibang epekto yun sa katawan. Kaya mas maganda kung mag-exercise ka. Lalakas pa resistensya mo. Hindi yung lahat ng gusto mo madalian. Hindi pinaghihirapan. Kapag cravings lang siguro. Pero konti lang naman yung kakainin ko. Sige no. Love mo naman ako, di ba? Akala ko ba wala lang ang pera kapag ako ang humiling sa'yo? Iba na ang panahon ngayon. Sobrang hirap na kumita ng pera. Kaya hindi pwedeng kapag gusto mong gumastos, ganun na lang. Ang laki kaya ng budget ng pagkain mo monthly. Wala ka ring trabaho tapos panay ka pa cravings. Bakit ganyan ka na magsalita sa akin, ha? Bakit? Dahil ba sa tumaba ako, nagbago ka na? Aba, ayos ka. Sabihin mo sa akin kung ayaw mo na sa akin. Para maghiwalay na tayo. Baka akala mo ikaw lang ang lalaki sa mundo. Ang daming nagkakandara pa sa akin, no? Ang sinasabi ko lang sa'yo, sana naman limitahan mo ang gastos mo. Huwag kung ano-anong pinapabili. Paano ka papayat niyan? Tapos nitong nakaraan, nanghingi ka pa ng pera sa akin para ipadala dun sa bunso mong kapatid. Babawasan ko budget mo ngayon para mapilitan ka mag-diet. Hindi ko na rin muna ibibigay sa iyo yung mga gusto mong pagkain. Baka mas lalo ka pang tumaba eh. Galit na galit si Jackie pero wala naman siyang magawa dahil wala naman siyang perang ipapanggasto sa sarili niya. Ibinigay niya ang huli niyang ipon sa pamilya niya. Ang akala niya, madadaan niya ang nobyo sa paglalambing niya pero hindi ito nagpadala sa kanya. Kahit naiyakan niya ito, hindi siya binibigyan ng pagkain. Hanggang sa hindi na niya kaya ang gutom. Ubos na rin ang pagkain na dapat ay pang isang buwan niya. Nagsimula siyang balikan ang dating gawain. Gumamit ng dating app para makipagkita sa ibang lalaki na manlilibre sa kanya ng pagkain. Hello? Ikaw si Hector? Sorry, late ako nakarating ha. Naflatan kasi yung nabook kong angkas. Nag-order ka na ba ng food natin? Huy! Teka, saan ka pupunta? Bakit ka aalis? Kararating ko lang ni hindi pa nga tayo nakakapag-usap. Sinabi ng lalaki na bakit iba ang mukha niya sa picture kaysa sa personal. Ipinakita pa sa kanya ang litrato niya dahil yun daw ang inaasahan niyang makita. Hindi ako nag-catfish Ako yun, pero nung payat pa ako. Bakit? Ganun pa rin naman ang ganda ko, di ba? Saka ano naman kung tumaba ako? Hoy, huwag kang umalis. Nagugutom na ako. Ay, ano ba naman yan? Para naman tanga yun. Paano naman ako kakain ito? Pinagtitinginan ng mga tao si Jackie dahil sa kahihiyan na nangyari sa pagtakbo ng kausap niya. Hindi lang isang beses, kundi lahat ng katagpo niya ay iisa ang ginagawa. Lahat sila umaalis kapag nakikita siya. Hindi siya sanay sa ganon. Dahil noon, unang kita pa lang sa kanya ng mga lalaki, kaya na niyang mapasunod ang mga ito. Ngayon, kahit nakausapin siya ng maayos, hindi pa nila ginagawa. Hanggang sa isang araw, nakipagkita si Jackie sa kaibigan niya. Pumunta siya sa bahay ni Vena, kung saan naabutan niya rin na naroon si Ashley. Oh, ano nangyari sa'yo? Naparami ba ang kain mo? Parang napatambay ka yata na matagal sa kusina. Ang dami na nga nangyari sa akin, ganyan ka pa magsalita. Bakit? Masama na bang maging mataba, ha?
Sa pagiging mataba, wala naman. Pero sa pagiging manggagamit, oo. Ano ba nangyari sa'yo? Gutom na ako eh. Tapos nakipag-meet ako kanina. Tapos akala ko okay na pero sabi ng kadate ko, hindi niya babayaran kung ano man yung o-ordering ko. Bakit naman ganun? Eh di ba dapat kapag kadate nila ang isang babae, handa silang gumastos kahit na magkano? Ayan, deserve mo yan. Sa pagiging manggagamit mo, wala nang handang magpagamit. Akala mo yata habang buhay mo magagamit ang ganda mo sa mga lalaki magpapalamon sa'yo dahil lang sa wala ka makain. Ano ba kasing nangyari? Isa pa, bakit ka nakikipag-date sa iba? Ano na lang ang sasabihin ng boyfriend mo niyan? Baka mamaya mahuli ka pa nun. Naku, ewan ko na lang talaga kung anong mangyayari sa'yo. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Isa pa yun, ayaw na niya akong bigyan ng pagkain. Madalas pang sinasabi niya sa akin na dapat magtrabaho naman ako para sustentuhan ang sarili ko. Ang sabi nga niya sa akin noon, handa siyang ibigay lahat ng gusto ko, kahit siya na lang ang bumuhay sa akin. Bakit ngayon parang ayaw na niya? Tapos feeling ko, malapit na niya akong hiwalayan at palayasin dun sa kondo. Oy, bakit ka naman naiiyak dyan na malapit ka na niyang hiwalayan? Di ba okay lang naman yun sa'yo? Sino ba naman si Mark? Ni hindi mo nga siya mahal, di ba? Akala ko bang sabi mo kahit na mawala sa'yo ang sino mang lalaki? Dahil nga wala naman silang pakinabang sa'yo, kung hindi lang dahil sa pera nila, di ba? O ngayon na wala ka ng gandang magamit, bigla ka natakot na iiwan ka ng lalaki? Huwag mo na siyang pagsalitaan, Ash. Masama na nga loob niya eh. Kahit na hindi kayo ayos na dalawa, huwag naman sana ganyan ang salitaan mo. Ay hindi! Kahit na magulgul pa siya dyan, hindi ko pipigilan ang sarili kong dumaldal. Bakit? Deserve naman talaga, di ba? Noon nga may nakadate din siyang mataba. Anong ginawa niya? Matapos niya makakuha ng pambayad ng rent niya, blinak na niya, di ba? Ganun lang din yun. Kung ang mga lalaki pera lang ang pakinabang sa kanya, ganun din ang tingin ng mga lalaki sa kanya. Sino ba naman maglalabas ng pera para sa babaeng hindi naman maganda, Aber? Tama naman na muna oh. Ang sakit mo naman magsalita. Sa totoo naman, di ba? Kung sa'yo ng paniniwala ko wala naman ako magagawa. Kung sa totoo naman na ang mga lalaki, pera lang ang panlaban. Sabi nga na sila ang provider. Ano ba yung provider? Malamang may pera. Kaya aanhin mo ang lalaking walang pera. Ay, ikaw bilang babae, ganyan din naman ang puhunan, di ba? Pinapakisamahan mo ang lalaki depende sa pera niya. Ganon din ang mga lalaki. Wala silang pakialam sa panloob mo. Ang gusto nila yung nakikita nila. Kahit naman panloob mo, walang dahilan para mahalin ka. Kalain mo yun? Sobrang swerte mo na kay Mark. Hindi mo man lang minahal dahil akala mo makakakita ka ng higit sa kanya. Tingin mo ba? Nakakatulong sa akin yung pinagsasasabi mong ganyan, ha? Akala mo ba gumagaan ang loob ko sa mga real talk mo? Hindi mo na lang ako tulungan eh. O kaya magsabi ka naman nung magpapagaan ang loob ko. Hindi dagdag sama ng loob. Wala ka bang ibang alam sabihin? Hindi ko alam, kasi wala rin naman akong pakialam kung gumaan ang loob mo. Ang sa akin lang, baka oras na para aminin mo kay Mark ang mga nagawa mo. Ayun, baka malay mo sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, tanggapin ka pa rin niya. Kung ihiwalayan ka naman niya, ganun talaga. Tama si Ashley. What if yun lang din ang paraan para maging maayos ka ulit? Baka kailangan mong ayusin ang sarili mo. Hindi ang pisikal mo, kundi mismong ugali at paniniwala mo. Baka kapag natanggap mo na ang mali mo, dun lang magbabago ang lahat sa'yo, di ba? Lalo na ngayon na nararanasan mo na rin yung ayawan ng mga lalaki, na makita nilang wala ka ring kwenta. Hindi naman talaga problema kung anong itsura mo eh. Kung mataba ka man, ang nakikita nila sa'yo ay yung pagsisinungaling mo. Kahit sa dating app mo, ang gamit mo yung luma mong picture, pero hindi mo pinakita kung sino ka ngayon. Kaya wala yan sa katawan, nasa pag-uugali mo yan. Ang sinasabi niyo ba? Aminin ko kay Mark na hindi ko naman siya mahal? Na ginamit ko lang siya dahil sa pera niya? At yung bunso na inihihingi mo ng pera sa kanya, anak mo talaga, na single mom ka.
Aminin mo sa kanya na tamad ka talaga magtrabaho, na wala kang gana sa lahat kasi gusto mo easy money. Lahat aminin mo. Baka yun ang last chance mo para maging maayos. Baka ganyan ka kasi may parusa ka sa pagiging manggagamit mo. Hindi pa rin handa si Jackie na aminin ang mga nagawa niyang pagkakamali. Kung paanong hanggang ngayon, mas takot pa siyang walang maging pera galing kay Mark kaysa ang maging maayos ang buhay. Hindi niya sinunod ang sinabi ng kanyang mga kaibigan. Pinanatili niya ang pagkukunwari na mahal niya si Mark. Pinagsisilbihan niya ito, hindi katulad noon na siya ang pinagsisilbihan. Ramdam niya rin na wala ng pagmamahal si Mark, pero kailangan niyang ibalik yon dahil hindi na niya alam kung saan na siya pupulutin. Kung babalik siyang makitira sa bahay ng kaibigan, wala na siyang magiging silbi. Hindi na niya magagawang makipagkita sa ibang lalaki at hingan sila ng pagkain. Kung uuwi naman siya sa bahay nila, paano na lang ang anak niyang nag-aaral? Mula sa pagbubuntis niya, hindi naman na sumuporta ang ama ng bata. Isang araw, kinailangan ng anak niya ng pera, pero dahil wala siyang trabaho, kay Mark na naman siya umasa. Wala akong budget para dyan. Kung sana makakapagtrabaho ka, pwede kang umutang sa akin tapos saka mo bayaran. Pero kung magbibigay ako, wala akong pera. Sige na, baby. Di ba sabi mo naman sa akin noon, okay lang humingi ng tulong sa'yo? Bakit ngayon bigla ka naman nagbago? Dati naman kapag nanghihingi ako sa'yo, bigay ka kaagad. Hindi mo na pinapatagal. O kaya wala ka ng ibang sinasabi. Okay nga lang pero ilang beses na ito nangyari. Ang siste ako lang ang takbuhan mo kasi nga wala ka naman trabaho. Halos mag-iisang taong ka ng tambay oh. Ang gastos pa rito lalo na sa bills, tapos sagot ko lahat. Hindi pa naman tayo mag-asawa eh. Pero para namang pinasang ko na lahat. Kung pwede sana kahit paano magtrabaho ka naman. Ang sabi mo sa akin, kaya mo akong buhayin kahit na wala akong trabaho, di ba? Yun ang pinangako mo sa akin noon. Ano nang nangyari ngayon? Akala ko lang yun. Hindi ko na pala kaya ngayon. Kaya mo, hahanapan kita ng trabaho na bagay sa'yo. May mga kinakausap na akong kakilala ko. Sana naman magtagal ka na sa trabaho na yun dahil ipapakiusap lang kita. Hirap akong kumilos dahil sa katawan ko. Para namang hindi mo napapansin. Kahit pag-upo ko, hindi ko pa maayos. Ang bigat talaga kapag kikilos ako. Kaya hirap kang kumilos dahil hindi ka naman kumikilos eh. Kung sana nagtrabaho ka, gagalaw sana yung katawan mo. Kaso naging pabigat ka masyado. Malakas ka naman. May pinag-aralan ka kaso hindi mo namang ginagamit na maayos. Sayang lang din. Kaya kung gusto mong pumayat ulit, baka oras na para igalaw mo yung katawan mo. Pagpawisan mo naman yung perang gagastusin mo. Saka pala, yung friend ko may-ari nitong kondo, baka ibenta na to sa iba. Kaya kailangan mo na umalis dito. Saan naman ako titira niyan? Alam mo naman na wala akong bahay dito, di ba? Ni wala nga akong kamag-anak. Sino naman ang lalapitan ko? Hindi ko alam. Kung may trabaho ka na bago maibenta to, mangupahan ka na lang. Kung wala pa rin, baka pwedeng pakiusapan mo yung kaibigan mo. Tutal, doon ka naman nakatira sa kanya noon. Baka yun, pwede ka pa rin matulungan. Bakit hindi sa bahay mo? Di ba ang sabi mo nga nun sa akin, pwedeng doon ako tumira? Magsama na lang tayo? Ayun, ito na yung pagkakataon. Hindi pwede doon. Basta hindi pwede sa bahay ko. Ikaw ang nagsabi na ayaw mo magsama tayo hanggat hindi pa tayo kasal. Tapos ngayon kung kailan walang-wala ka na, saka ka papayag? Wala nang pag-asa pa ang dalaga. Mukhang sapilitan na ang pagtatrabaho niya. Wala na rin namang tutulong sa kanya. Wala na siyang mauuto na lalaki. Sa mga linggo na lumipas, hindi pa rin bumabalik sa dati ang katawan ni Jackie. Pabigat pa rin siya ng pabigat. Nagkaroon siya ng trabaho sa tulong ni Mark. Hirap na hirap siya. Pero kahit ganoon, hindi siya basta makaalis ng trabaho dahil pinaghihirapan na niya ang pinangkakain niya. Lalo na ang pinapadala niya sa anak niya. Gabi-gabi rin siyang umiiyak dahil palagi niyang tinatanong sa sarili kung ano bang sumpa ang meron sa kanya. Dahil sa katabaan niya, wala siyang maupahan na mura lang. Binibigay sa kanya ay buong kwarto na mahalang upa kada buwan.
hanggang sa muli na naman siyang nakiusap sa kaibigan niya. Nahihiya na talaga ako sa'yo dahil sa tuwing palpakang nangyayari sa buhay ko, sa'yo ko lumalapit. Pasensya ka na, Vena. Masyado na naman akong manggagamit nito. Pero promise, hindi kita ginagamit bilang kaibigan. Sorry din kung nagiging pabigat ako sa'yo, ha? Hayaan mo, totoo na to. Kapag naging maayos na ako, babawi ako sa'yo. Siguro, mas maganda kung bumawi ka muna sa sarili mo. Hindi ko nga lang alam kung kailan ba yun. Pero ngayon, na ganyan na ang nangyayari sa'yo, baka oras na talaga para itama ang mali mong nagawa. Alam ko, kaya nga gumagawa ako ng paraan ngayon kung paano ko masasabi kay Mark. Makikipaghiwalay na rin ako sa kanya, hindi dahil wala na ako mahita sa kanya, kundi gusto ko na ring makalaya. Tama nga kayo. Baka itong nangyayari sa akin, baka dahil to sa masamang nagawa ko sa mga lalaking ginamit ko. Namulat ako na hindi ko habang buhay magagamit ang kagandahan ko. Darating ang araw na ipapadama sa akin na mas masaya pa rin kung pipiliin kong magtrabaho para mabuhay kesa umasa sa biyaya ng iba. Basta may natutunan ka sa nangyari sa'yo at may gagawin ka para maitama yun. At sana, wag ka nang babalik sa ganyang pagkakamali. Huwag mo na yang uulitin kasi ikaw rin talaga mismo sa sarili mo ang talo. True, kasi hindi nagiging payapa ang buhay ng mga taong manggagamit. Mukha lang silang masaya sa simula pero ang totoo nun, talagang wasak ang buhay at pagkatao nila. Kaya mas maganda talaga na gawin mo na lang motibasyon ang nangyari sa'yo ngayon. Isang paalala na kung babalik ka man sa dati mong katawan, hindi ka na babalik sa dati mong gawain. Buo na sa kalooban ng dalaga na kausapin ang nobyo. Gusto na niyang itama ang lahat ng mali niyang nagawa. Kahit pa alam niyang nakakatakot magsabi ng katotohanan, lalo pat mahirap itong tanggapin. Isang gabi, habang magkasama sila, yun na ang nakitang paraan ni Jackie para humingi ng tawad sa nobyo. Hindi ko alam kung paano ko to sisimulan, pero sorry, Mark. Sorry kung ang dami kong nagawang mali sa'yo. Okay lang kung di mo to matatanggap, pero totoo tong paghingi ko ng tawad sa'yo. Umabot pa ng taon ang panggagamit ko sa'yo. Kahit na ang totoo, hindi talaga kita mahal. Sorry kung pera mo lang ang habol ko sa'yo. Dahil nakukuha ko lahat, akala ko magstay ng gano'n na lang. Pero hindi. May parusa pala talaga mga masasamang tao gaya ko. Manggagamit ako. Okay lang kahit na magalit ka sa akin. Kahit na murahin mo ko. Kahit na sigawan mo ko. Pero ito yung totoo. Ginamit lang kita. Yung bunso na tinutukoy ko, hindi ko sinabi sa'yo na anak ko. Single mama ko. Wala akong pambuhay sa anak ko at sa sarili ko. Kaya sa galit ko sa mga lalaki, lahat na lang ng kauri nyo ginamit ko. Mali naman talaga ako. Pero yun ang nakapitan ko para mag-survive. Nagsisisi na ako sa nagawa ko. Sorry. Huwag ka na lang ulit magpapakita sa akin. Kung sakali man na magkasalubong tayo, kalimutan mo na lang na magkakilala tayo. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ko. Mabait ka at mapagmahal. Hindi mo ko deserve. Ang deserve mo, yung babaeng nakikita ka bilang ikaw, hindi bilang lalaking may pera. Sana makilala mo na siya dahil kamahal-mahal ka. Mali lang talaga ako para sa'yo. Wala siyang narinig na kahit anong galit kay Mark. Hindi siya minura. Hindi siya sinumbatan at sinigawan. Umalis lang ito sa harapan niya. Pero kahit na walang kahit na anong salita, ramdam niya ang sakit na dinaranas nito. Maging si Jackie naman ay nasaktan. Hindi niya alam na ganun din ang mararamdaman niya dahil ang mga naunang lalaki na ginamit niya, kahit na magmakaawa sa kanya, wala siyang ibang naramdaman. Sa mga sumunod na araw, wala na silang naging ugnayan ni Mark. Minsan nagtatagpo ang landas nila pero hindi na sila nag-uusap o nagkikibuan. Tunay na binura na siya sa buhay ni Mark. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Jackie.
Hirap siya sa lahat pero nagpapatuloy sa buhay. Pinipilit na rin niya ang sarili na tuluyang talikuran ang pagiging manggagamit na tao. Kahit na mga kaibigan niya ang kanyang kasama. Oh, sahod ko ngayon. Sagot ko na to. Sabi ko naman sa inyo, babawi ako, di ba? Sige lang, pili lang kayo ng gusto nyo. Ay, huwag yung sobrang mahal ah. Baka wala tayong pambayad, maghugas tayo ng pinggan dito. For the first time, nakatikim din ang libre ni Jackie. Akala ko forever na magpapalibre kahit na siya naman ang nag-aya. Kumusta naman ang person? Anong ganap sa work? Parang sobrang busy mo nito mga nakaraang araw ah. Okay naman ako. Maayos naman sa trabaho. Okay din naman yung mga kasama ko kahit yung boss. Sanay na siguro ang katawan ko. Hindi tulad noon na lagi na lang tinatamad. Ito na yata ang pinakamatagal kong work. Si Mark, ano na bang balita sa kanya? Ganon pa rin naman. Hindi pa rin kami nag-uusap. Alam ko naman na nasaktan siya sa mga nagawa ko. Pero tama naman talaga kayo na kung hindi ko pa sa kanya sasabihin, baka habang buhay niya ring itanong sa sarili niya kung minahal ko ba siya. Sa totoo lang, naaawa talaga ako sa kanya eh. Iniisip ko nga kung natrauma ko ba siya. Malamang bakla ka. Anong akala mo hindi siya magkakaroon ng trust issue? Kawawa ka mo yung next sa'yo. Paano kung totoo naman na mahal siya tapos pagdududahan niya? Kung sa'yo all out kung magbigay sa bago niya tipid na siya, malaki talagang epekto nung ginawa mo. Mahirap talaga yung patawarin. Alam ko naman yun. Kaya nga gabi-gabi rin ako nagpe-pray na sana mag-heal din siya. Para sana hindi na mahirapan maghanap ng babaeng mamahalin siya, hindi lang dahil sa pera niya. Mabait naman siya eh, hindi mahirap mahalin. Sadyang sa maling tao lang siya napunta. Alam ko na, oo na, hindi nyo na kailangan sabihin na mas malala pa ako sa red flag. Aware naman talaga ako na manggagamit ako eh. Kaya nga sorry na rin sa inyo ha. Parang kayo talaga kauna-unahang tao na ginamit ko. Thank you rin dahil nagstay kayo kahit na ang sama kong tao. Kaya sana totoong magbago ka na. Malay mo, makakilala ka rin ng lalaking mamahalin at tatanggapin ang nakaraan mo. Ang mga pagkakamali mo noon. Oo, totoo naman na nagbabago na ako. Kahit kailan, kahit pa magipit ako, hindi na ulit ako manggagamit ng mga lalaki. Nakikita ng mga kaibigan ni Jackie ang pagbabago niya at masaya sila. Ibig lang sabihin nun, oras na rin para ipaalis ni Ashley ang kulam na ginawa niya sa kanyang kaibigan. Walang nakakaalam ng ginawa niya maging si Vena. Inilihim niya ito dahil alam niyang mali ang lumapit sa itim na kapangyarihan pero wala siyang ibang makapitan kundi ito lamang. Ipapaalis niya ang kulam kay Jackie nang hindi niya ito nalalaman. Nais lang talaga ni Ashley na bigyan ng leksyon ang kaibigan. Dahil kung hindi niya yun ginawa, marahil ay magpapatuloy si Jackie na manggamit ng mga tao. Ang maglaro ng damdamin nila. Hindi nito makikita ang pagkakamali niya at lalong hindi siya kikilos para maiayos ang kanyang buhay. Nagsilbi itong parusa na mukhang naging mabisa rin naman. Sa ilan pang mga araw na lumipas, unti-unti nilang napapansin na bumababa na ang timbang ni Jackie. Ang akala nila ay dahil ito sa ginagawa niyang pagbabawas ng pagkain at pag-eehersisyo. Nagpatuloy ang magandang resulta hanggang sa bumalik ulit ang dating katawan at ganda ni Jackie. Wow, sexy naman yan. Talikod nga. Ay, shit! Palong-palo si bakla! Hoy, syempre no, balik alindog tayo rito. Ipapakita ko talaga sa buong universe kung gaano ako ka-sexy ngayon. Uy, ang tagal ko kayang hindi nakapagsuot ng ganito no. Alam mo ba, puro ko t-shirt. Buti na lang hindi ko to pinamigay. Ang akala ko kasi hindi na ako papayat eh. Buti na lang talaga. Kaya hindi na ako kakain ng sobra. Wala na ba ulit ka-date na 3 lalaki sa isang araw para sa breakfast, lunch at dinner? Ay, wala na. Kasi ako na ang bibili para sa sarili ko. May kasama pang merienda. Wow, dyan ako happy. Yan ang ganda na nakaka-proud. Hindi yung gandang daming kinikita at pineperahan. Sana tuloy-tuloy na yan
Huwag na uulit maging manggagamit, ha? Baka maging dambuhala ka ulit. Nagtawanan lang sila kahit na may kaunting pagbabanta sa sinabi ni Ashley. Naging magandang aral para kay Jackie ang nangyari sa kanya kahit na ang buong akala niya ay parusa yun ng tadhana sa kanya. Na baka nakarma siya kaya pinarana sa kanya ang ganun katinding bagay. Pero mabuti na lamang ay nagising na siya sa gawaing hindi makatarungan. Sa paglipas ng panahon, natuto na nga si Jackie na buhayin ang sarili at ang kanyang anak na hindi umaasa sa ibang tao o hindi kinakailangang manggamit ng ibang lalaki. Doon na rin gumaan ang buhay niya at pagpasok ng mas magandang oportunidad. Maging sa pagkakaibigan nilang tatlo ay naging maayos na. Ang tungkol naman sa kanila ni Mark, wala pa rin silang pansinan. Minsan pa nga na sinubukan ni Jackie na kausapin si Mark pero tuluyan na nga siyang binura sa buhay nito. Nabalitaan na lang din niyang may bagong nobya ang binata at malapit na silang ikasal. Masaya si Jackie para sa dating kasintahan dahil sa wakas ay makakamtan na rin nito ang pag-ibig na ipinagkait niya noon. Hindi talaga maiiwasan na may makilalang mga tao na manggagamit. Na kung ituring ang ibang tao ay para bang kagamitan na kailangan lang nila, hindi ka pamilya, kaibigan o kasintahan. Sa unang tingin, mabait, masiyahin at tunay na magaan kasama. Pero lahat pala ng kabutihan nila ay may nakatagong motibo. Sila ang mga tao na nagpapakita kapag may kailangan pero biglang nawawala kapag nakuha na ang gusto. Tunay na nakakalungkot isipin, pero ito ang realidad ng buhay. Gagamitin ang pagkakaibigan o ang kabutihan ng isang tao para sa sariling interes. Ang mga manggagamit na tao, hindi lang sila nakakasakit, kundi nakakasira din ng reputasyon ng mismong taong manggagamit. Sadya nga talagang may mga tao na nandyan lang para sa pakinabang. Mawawala kapag wala nang maibigay. Pero ang taong tunay na may malasakit, siya ang mananatili kahit wala siyang nakukuha. Kaya pahalagahan ang mga nananatili at iwasan ang mga gumagamit. Tandaan na kung ang ugali mo'y puro lang pagkuha, darating ang araw na wala na ni isa ang magbibigay. Walang totoong relasyong nabubuo sa panggagamit. Mahirap talagang makakilala ng mga taong katulad ni Jackie, lalo pat sila lang ang palaging nagnanais na matulungan. Kayo ba mga apo, minsan na rin ba kayong nagamit ng ibang tao? Kaibigan, kapamilya o karelasyon nyo? Marahil isa rin kayo sa nakarelate sa ating bagong kwento. Kung gayon, maaari ninyong ibahagi ang inyong sariling karanasan upang amin ding mabasa. Naway may magandang aral kayong napulot. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo mga apo.